Mga pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng kailangan suriin at siyasatin. Walang ligtas basta caught on cam. Iba-ibang insidente ng pagbahang dulot ng bagyong Enteng, caught on cam. Sa Hagonoy, Bulacan, malalaking alon sumalubong sa bangkang sinasakyan ng mga estudyanteng pauwi mula sa kanilang paaralan. At sa video, makita po ang paghampas ng alon. Kwento ng ina ng isa sa mga estudyante, sa isla sila nakatira kaya kailangang magbangka pauwi sa kanila. Ligtas namang nakatawid ng ilog ang mga estudyante. Caught on cam! Ito naman ay sa Antipolo, Rizal. Rumagas ang tubig sa isang creek. Nagulat na lamang daw ang uploader na si Raymond Calios nang gisingin siya ng kanyang pamangkin dahil sa biglang paglaki ng tubig sa creek sa gilid ng bahay nila. Agad naman lumikas ang pamilya, bitbit ang ilang gamit at mga alagang hayop. Caught on cam! Sa loob ng isang bahay naman sa barangay Talon, 3, Las Piñas City, umaragas ang tubig din ang bumungad sa mga residente. Labis sa takot daw ang naramdaman ng uploader na si Nathan Gulfo sa mabilis na pag-akyat ng tubig. Dagdag pa niya, inabot din ang burol ng sanggols na pamangkin sa labas ng kanilang bahay. Hindi na sila nakalabas ng bahay dahil sa lakas ng agos ng tubig. Igan, paano nga ba masisiguro ang kaligtasan sa ganitong mga sitwasyon? Para sagutin yan, makasama po natin si Pichi De Leon, tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Good morning po, Ma'am Pichi. Good morning po. Opo, unahin lang po natin yung unang video. Kita yung malaking alon. Bumabiyahe po yung bangka sa ilog, sakay ng mga estudyante. Pag ganyan po sitwasyon, anong dapat gawin? Una po, dapat usually pag bago ka sumakay ng bangka, kailangan meron kang personal protective equipment. Like sana meron silang life vest, or yung parang salbabida na bilog. Opo. Pero kung wala naman, like sa video, wala. Sana dyan lang po sila, keep still, wag gagalaw, wag maglilikot para balanse po yung bangka at maiwasan na tumaob po yung bangka. Sa gitna lang sila? Kasi yan mukhang marami sila sa So, hindi sila pwedeng gumalaw-galaw, tumayo at kung ano pa. Basta lang sila, keep still lang sila. Kulang sila dyan, kapit Upo lang. Kapit lang at wag umiwas ngang gumalaw-galaw para hindi po kailangan balanse kasi yung bangka at hindi maiwasang tumaob. Ito naman sa isa namang video, kita ang pagragasa ng tubig sa creek. Gulat sila Gaano po kapanganib yan, lalo sa mga nakatira sa gilid ng creek o ilog o sapa? Ano dapat gawin? Okay, yan po naman sa video, parang malakas na yung rumaragasang tubig. So, unang-una dapat kalma lang po tayo. At syempre, i-secure na po natin ang ating mga gamit. Ilagay siguro sa second floor, lalo na yung mga importanteng gamit at mga dokumento po. Birth certificate, yung mga marriage certificate nyo, basta importanteng dokumento, i-secure na po yun. Tapos, wag din kakalimutan, meron tayong mga go bags dapat para and survival go kits. bag? Go bags po, meron po tayo dito, example. Pakita po natin kung anong mga... Pino-provide po ito ng Quezon City Government. Okay. Meron tayo. Ano laman yan na, ma'am? Laman, meron siyang may water, Okay. meron siyang battery-operated na AM/FM radio, may alcohol, tapos meron din yung MRE, meals ready to eat. Ang shelf life po nito is 25 years. Okay. Oo, kasi pang go bag nga siya, may raincoat, and then merong plastic envelope para sa mga dokumento po ninyo, may blanket, meron din siyang energy bar, at merong first aid kit po. Oo. Siyempre kasama rin may whistle po siya dapat. Yung pito. Ay, mahalaga yun. Yes. Para kung medyo stranded ka, naipit ka sa ilalim, di ba? Maraman ng mga rescuer kung saan ka nandoon. O sa mga ganito kalakas sa pagragasa ng tubig, paano na po, Ma'am Pichi, kapag inanod ka na, may pwede bang gawin para hindi tuluyang matangay ng agos? Malunod o kaya ganon? Okay po. Sample. Halimbawa po ito. Merong makikita niyo Ito, po rumaragasa yung tubig. Yeah, rumaragasa. Kung ang current po niya o yung
kuryente o lakas ng agos papunta siya dito sa picture, parang papunta po doon yung yung agos, di ba? Pakaliwa. Oo. So unang-una dapat magpupwesto ka sa medyo mabakal or matibay na bagay para hindi ka matatamaan ng agos. So most probably dito po 'yon. Pwedeng kumapit diyan. Yes, or pag tatahakin mo yung agos na 'yon, pupunta ka sa evacuation center or something. Dapat kung yung agos ay pag ganun, sinaslice mo at bended knees kang umaano sa baha. So parang pag ganyan ang mo, papunta ka. Direction mo. Yes, papunta ka dun sa safe na area bago ka tumahak. Ba't kailangan bended knees? Kasi pag diretso po, pag natatangay ka, out of balance ka, ito at least nakokontrol mo po ang iyong so bended balance. Knees parang, okay. Yeah. O, etong last video natin, Ma'am Peachy, kapag mabilis yung pagtaas ng tubig at nasa loob ka ng bahay, ano naman po pwedeng gawin? Pag nasa loob ng bahay, like sa video, hindi na po sila nakalikas. Hindi na lumabas eh. Hindi na po. Una-una sana, bago tumaas ng ganyan, dapat mag-preemptive evacuation na po kayo kasi ganun po ang ginagawa namin sa Quezon City Government. Opo. Konti pa lang alam na ng community na kailangan na silang mag-evacuate. Okay. Pero kung hindi Huwag na na po... hintayin tumaas pa Yes po, baha. huwag nyo nang hintayin. Pero kung yan, hindi nyo na maiwasan, una, i-secure nyo mga gamit po ninyo at important documents ilagay sa second floor kung meron man. Tapos po, kung kailangan nyo ng lumikas, pwede nyo pong ipaalam sa barangay na kailangan nyo ng tulong. Okay. At syempre, sabihan nyo rin yung mga kamag-anak nyo na kayo ay pupunta sa evacuation center para hindi po sila mag-alala. Ngayon, kung meron naman kayong mga pets or fur babies, at hindi nyo sila madadala, sana po wag nyo silang nakatali para may chance sila na makalangoy din at ma-save po nila ang mga buhay din nila. May hotline ba sa inyong Quezon City Sa disaster Quezon risk? Yes po. Sa Quezon City Government po, pag meron pong any emergency, dial lang po 122. Yan po ang hotline po ng Quezon City Government. Okay, madaling tandaan. Yes. Iba pa pong paalala sa mga kapuso natin kapag malakas ang baho, pagragasan ng tubig. Sige po ma'am, samantalayin natin ito para ligtas sila. Okay, sa mga Q citizens po, lalo na, dial nga lang po yung 122 for emergency. Any emergency po, tatawag lang po kayo doon at ide-direct po namin yun kung fireman yun or baha, ide-direct po namin siya sa tamang ahensya. Opo. At pag hindi naman po kayo makakontak, pwede rin po kayong mag-leave ng message sa aming Facebook page, Quezon City Government po. At syempre, tatandaan po natin, pag meron pong baha, or malakas na po ang ulan, wag na po nating hintayin na ma-stranded tayo sa ating mga bahay. Mag-preemptive evacuation na po tayo dahil ang barangay naman po ninyo ay parating 24/7 na nakatutok po. Ay, maraming salamat! Si Ma'am Peachy De Leon po yan, tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Mga kapuso, ang mga insidenteng tulad dito, ang mga aksidente at krimen, atin niyang susuriin, tutukan natin yan. Caught on Cam. Yes. Peachy, thank you po.